Welcome back to my channel mga kabimpo. Ito na naman tayo nagbabalik sa ating munting vlog. Ito nga yung papaya natin nung last November pa yan. Medyo malit ang bunga. Siguro akala ng papaya nasa loob na siya ng maliit na container. Ayan o, kung makikita nyo, nakapaloob pa yung container ng papaya. Pinatong ko lang yan eh. Ito yung pinaka dati niya pinaglalagay, yung mineral water na yan. Siguro akala ng papaya nasa maliit siyang lalagyan na lugar. Kaya hindi siguro lumalaki. Ayan, patanggalin natin ngayon. Ayan, ginugupit na natin para may buka na natin yung kanyang plastic o kaya may tanggal na natin dahil nakaipit yan. So ito na nga mga idol, hindi kayang gupitin ng gunting. Kaya gumamit tayo ng cutter. Ito yung papaya na nabili ko sa palengke na mahaba. Ang lumabas ngayon maliit. Hindi natin alam mga idol kung bakit ganyan. Siguro naubusan tayo ng manok o yung chicken manure. Yun po yung talagang nagpapaganda ng halaman natin, chicken manure. Yung ipot ng manok. Yung mga pinatuyo na, wag po tayo maglalagay ng ng basang ipot ng manok dahil mabubulok lang yung puno ng papaya nyo o yung ugat niya. Sakaling madikit doon sa tayo ng manok dahil napakainit po ng tayo ng manok pag yung sariwa pa. So ito na nga mga idol, natanggal natin yung kanyang container. Ayan, lumabas na yung kanyang ugat. Ang gagawin natin, itong container niya pinaglalagyan, bibiyakin natin yan, hahatiin natin sa dalawa. Ayan. Yan ang ipang-cover natin sa gilid ng oroka natin, yung lalagyan ng mantikilya. Medyo nalit na rin itong papaya natin nagbunga. Dahil lahat ng bulaklak niya nahuhulog. So ito na nga mga idol, na ilagay na natin yung kanyang kabiyak na container. Yan ang magiging tabo ng lupa natin para yung ugat ng papaya ay matabunan. Yan, lagyan natin ng kawayan pang support para hindi mahulog. Dahil pag walang kawayan yan, laglagan lupa natin, doble trabaho tayo. Ito na yung pangalawa, nilalagay na natin. Ayan. Lagyan uli natin ng tulos na kawayan. Yan ang mainam na pang-support sa kung magdadagdag kayo ng mga lalagyan dun sa pinakaibabaw niya. Plastic container lang o kaya yung mineral water na malalaki. Madadagdagan na natin ng lupa yung ating mga tanim. Ayan. Medyo natagalan tayo. Kulang pa yan mga idol. Maghahanap pa tayo ng kabiyak niya. Yung meron pa akong tinatago dyan na pinutol ko. Yung lalagyan ko ng mga gamit, pinutol natin para maidagdag yan dahil kulang pa nga eh. Ayan, ayan. Ito na nga mga idol, nag-prepare na tayo ng ipandadagdag sa ating lupa. Ito yung pinabulok ko na mga bulok ng balat ng kaimito, balat ng gulay,
Ayan, yung balat ng kaimito mga idol, napakatagal mabulok yan, matibay yan. Abutin po ng taon yun bago mabulok. Ito mga nasa 2 months pa lang to eh. Ayan na nga mga idol, lagay na natin tong combination ng lupa na may ipa, uling, buhangin, yung organic soil natin, yung pinataba natin, yung pinabulok. Ang gulo Kung maglalagay kayo mga idol sa magpe-prepare kayo ng lupa na malagkit, lalagyan natin ng buhangin. Napaka-importante po ng buhangin sa ating mga pananim na nasa container. Dahil ito po yung matutulong ng malaki sa halaman natin na hindi maimbaka ng tubig yung ating mga halaman. Dahil pagka malagkit ang lupa natin, maaaring mabulok yung ating mga halaman, maaaring mabansot. Hindi lalaki, hindi magpuproduce ng bunga. Ayan. So ito na nga mga idol na i-press na natin yung lupa. Lagyan naman natin siya ng pinaghalong organic fertilizer at synthetic fertilizer. Yan. Binuro po natin yung mga prutas na yan, mga papaya, chiko, tsaka yung organic fertilizer natin na mga gulay. Pabubulukin lang natin yan kasama ang asukal. 1:1 po ang ratio niyan. Halimbawa, 1 kilong gulay na yung mga pinagtabasan natin, yung mga bulok na talong, yung may mga tama, 1:1. 1 kilong bulok na gulay o pinagtabasan, tsaka 1 kilong asukal. O, depende rin yan. Kahit kalahating kilo, pwede na po yan. Pero the best po pag 1 kilo dahil yan ang magiging preservative niya. Yan, nailagay na natin tong organic at synthetic fertilizer. Yan, takpan natin mga idol para papaulan na, malapit na umulan, dumidilim na. Lalagyan natin ng takip. Napaka-importante po yun dahil pagka nababad sa ulan yung papaya, alam niyo na, mabubulok yan. Ganyan po ginagawa natin pag yung papaulan na, tinatakpan natin yan. O kaya naman pagka tuyo-tuyo yung halaman natin, hinahayaan lang natin paulanan muna. Paulanan natin magdamag, tapos kinabukasan kung umuulan pa rin, tinatakpan ko na ng plastic. Yan. Kaya hindi po nabubulok yung papaya natin sa container. Ganyan ang ginagawa natin. Ayan. Pag hindi pa ng mga idol gumanda ang bunga niyan, ang bala kong putulin muna yan. So ito na mga idol, ito yung papaya natin sa container na 2023 kasi tinanim ko yan ng December 22, 2023. Kaya 2 taon na po yan mahigit. Yan. Ito na nga po yung bunga niya. Napakaganda. Ayan po yung pinakaunang bunga niya, yung nasa laylayan. Napakatamis po ng bunga niyan. Ayan, ang lalaki, nakakatuwa. Mga idol, hindi po tayo magaling talaga magtanim. Hanggang ngayon, inaaral pa natin yung pagtatanim ng papaya, yung pag-uugali niya. Hindi pa natin napiperfect talaga yung pinaka-perfect na combination ng lupa para gumanda yung tubo ng papaya natin. Hanggang ngayon, practice pa rin ginagawa natin. Ayan, nakuha na nga natin na sinanay ang pinagbiyak ko. Ayan, excited talaga siyang tikman yung unang papaya natin. Wow, napakasarap. Dilaw na dilaw mga idol.
Yung papaya ko nung nakarang 2022 naman, napakasarap niya. Parang red lady ang tawag nila ron eh. Bilog lang pero ang laman niya kulay pula. Matatakam ka talaga. So ito na nga, binabalatan na nga ni nanay yung papaya natin para matikman na. Ayan, napakaganda ng background natin sa likod. Ayan, na unang subo. Kain daw po tayo, sabi ni nanay. Yan po si Nanay Telma. Yung panahon na yan, 80 years old na po siya dyan. Napakalambot. Ako rin, titigim rin tayo mga idol para ano tawag doon? Matigman natin kung matamis ba o hindi. Ako wala sa puno. Ayan, binabalatan na nga natin. Ayan, takam na rin tayo sa papaya dahil excited tayo na matigman yung unang bunga niya. Balat pa lang yan mga idol. Yummy! Para sa akin mga idol, yung papaya na yun, napakalambot na, pero kay nanay, sakto-sakto lang dahil wala na nga siyang ngipin. Sa akin, hindi ko maramdaman yung pagkapapaya dahil napakalambot na. Pero napakasarap pa rin. Yan. Kaya meron akong video na kumuha tayo ng papaya, kumuha ako ng maniba. Napakasarap mga idol na malutong. Ayan, natikman na nga ni Boy Bimpo. Ayan, hinatulan na. Matamis siya na talagang papaya ang ang lasa niya. Na po ang papaya natin ngayon, 2025. Check natin. Ayan, napakalaki na ng puno niya. Malaki na po yan mga idol. Sa camera, maliit lang. Yun. Nagbunga uli siya. Ayan o. Kung di po nauhulog yung mga bunga niyan, napakaraming bunga niya mga idol. Kaya malaking tulong po talaga mga idol yung ulan. Nagbibigay ng magandang bunga ang dulot ng ulan sa mga halaman natin. Itong papaya na itong mga idol, pinutol ko yan dahil hindi siya nagtutuloy ng bunga. Puro bulaklak lang. Ito na nga mga idol yung ating saging na evergreen. Yung pagka nahinog ay green lang. Nakita ko kanina ng tanghali. Yan. Lumalabas na yung kanyang puso. Ayan, no? Ayan, nakakatawa naman. First time natin makapagpabunga ng saging sa container. Nahingi ko po ito noong May 22, 2024. Bali, 1 taon may kita po yan. 1 taon, 4 na buwan. Yung tama po yung bilang ko. Kaya pinutol na nga natin yung suwi niya para hindi makasagabal sa paglaki ng puso niya o yung pagbubunga niya. Kaya ginawa na rin natin pataba dahil dagdag potassium yan. So ito na nga mga idol, nandito tayo sa sigarilyas. Tumubo lang nung nakaraan yan, hindi ko na tinanggal. Sabi ko palalaking ko na lang, ayan, namulaklak na. Nung nakaraan linggo, napakaraming bulaklak yan dahil nag-uulan ng isang linggo, nahulog. Nagkakandahulog. Sayang naman. Pero marami pa rin bulaklak. Ayan, nakakatawa. May gugulayan na naman tayo sa ibang araw. So ito na mga idol, na dito tayo sa ating pinya na 2 taon mahigit. Nasa container lang na maliit yan. Yung tinataniman ko ng mga halaman. Diyan natin nilipat. Nag-try tayo kung ubra na makapagpabuka tayo dyan. Ngayon, nalaman na natin na kaya palang magpabuka sa maliit na
container na hindi natin kailangan ng malaking lalagyan para makapagpabunga ng pinya. Ayan, nakakatuwa mga idol. Talagang excited akong tikman yan. Pero hindi pa ngayon ha. Mga ilang linggo pa to. Ayan, sarap. Dito naman tayo mga idol sa talong at ampalaya. Ayan, may natitira pa. Ayan, mag-harvest tayo kasama si Commander. Ayan. Tinatanggal niya na yung kulambo ng ating ampalaya para hindi mabulok. Dahil pagka natusok ng mga fruit yan, tuloy-tuloy po paninilaw niyan. Ayan, medyo hindi naman kalaki yan, pero pwede na. Malaki pa kinabang pag gamitan rin tayong mga gulay sa ating mga bakuran. Ito sa ibabaw po ng bahay po namin to. Nakatanim lang sa sako. Ayan, nakakuha na nga tayo ng dalawa. Happy si Commander. Ayan, sabi niya, lipat daw tayo sa bandang dulo para kunin pa yung isa pang natitira. Yung ibang maliliit pa eh. Ayan, tinatanggal lang ni Commander ang kulambo. Ito yata yung pinakamaganda makukuha niya dahil parang pangatlong pangatlong bunga na to eh. Ayan ang ganda ng balat niya. Pero pagka hindi mo binalot yan, wala ka mapapakinabangan. Ayan, lipat tayo, kukuha ng talong si Commander. Kahit maliit, pwede na. Wala kaming magagawa dahil kailangan namin maggulay. Pakbit pa naman ang lulutuin natin. Kaya ito, partner ng pakbit, talong. Ayan happy siya, kitang-kita naman eh. Siya tiga-harvest, ako tiga-tanim. Siya rin tiga-kain. Ayan, ito na nga mga idol. Bali, anim na piraso, 3 talong, 3 ampalaya. Happy. Ayan, maraming salamat sa panonood nyo. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!